Napapansin mo ba, ang iyong alagang pusa ay matamlay, parating tulog, hindi kumakain at walang ganang kumain or uminom man lang ng tubig. So ito yung pag-uusapan natin ngayon mga rayang. Hello and assalamu alaikum to everyone. I am Rina and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkakaroon ng sakit sa ngipin ng iyong alagang pusa. Okay. So, ito ay for educational purpose only mga rayang. Kasi unang-una sa lahat, ako po or kami po ng husband ko ay first time mag-alaga ng Persian cats. Okay. So, etong journey na 'to at mga ibibigay kong tips, pati gamot na ishi-share ko sa inyo ay base sa karanasan ko bilang isang cat mama. Okay. So, unang-una sa lahat mga rayang, hindi ko alam or hindi namin batid ng asawa ko na yung pusa na inalagaan namin that was 3 months ago ay magkakaroon pala ng sakit at makakaramdam ng sakit sa ngipin. Okay. So, ano bang nangyari sa pusa namin? Etong pusa namin, kung makikita mo, siya ay si Aswad. Okay? Si Aswad po ay na-rehome sa amin, magsi-6 months na siya. Tapos, si Aswad po ay lalaki. So, nung una, si Aswad ay malakas kumain at tipikal na pusa na matakaw, playful, ganon. Tapos, after 2 months, napansin namin na parang medyo nananamlay ang aming pusa. Take note mga rayang, kahit first time preference kami ng husband ko no'n, ay pagkabigay sa amin, ah, pina-vaccine po namin agad siya. So, may 4-in-1 vaccine po ang pusa namin. So, speaking of matamlay na nga siya, hindi na siya kumakain. Ayaw na, even water hindi, parati lang siyang tulog. So, nag-alala kami bilang isang parents. Siyempre ginu-google namin, 'di pa namin dinadala sa vet. Kasi ino-observe namin within 3 to 4 days, gano'n. So, nung ginu-google namin parang mas lalong magkaka-anxiety kami sa ano, sa mga binibigay resulta sa amin. Kasi parang ano na siya, eh, iba na, gano'n. So, nagwo-worried kami ng husband ko. Parang iniisip namin, what if ipa-confine na lang, gano'n. So, one day, sabi ng husband ko, "Love, punta tayo ng vet." Okay. So, thankfully, yung vet na yon ay grabe, super bait na doktor, very professional kausap. Kasi bakit? Kahit anong tanong mo, sasagutin niya and hindi ka, parang alam mo yon, na-experience namin nung sa ibang vet, nung nagpa-vet kami. First time dinala namin si Aswad. Parang ang hirap kausapin ng vet. Sorry to say that ha. So, eto, kamruro. So, eto na nga, mga rayang. Ang sakit pala ng pusa namin ay gingivitis. Okay? Ano ba yung gingivitis? Ang gingivitis ay pamamaga sa gilagid. Okay? Pamamaga sa gums. So, yun yung nagdudulot ng bacteria, infections, para yung pusa mo mawala ng ganang kumain, maging matamlay. Okay. So, during physical exam, nakausap ko yung vet kasi dinala ko nga sa vet yung pusa namin. Pinakita niya sa akin ang nangyayari sa pusa ko. Pulang-pula yung gilagid niya, parang sticky ganon. Tapos, ayaw, ruro. Kinukulit ako ng main coon namin. Tingnan niyo, ito siya. Ito. Maine Coon Persian. Meet Ruru. Say hi to Mommy's Vlog. Hello guys! Like and subscribe. Yan. So, ayan. Ang kulit nito. 2 months pa lang. Um, yun na nga. So, pulang-pula yung gilagid niya, mabaho yung hininga niya, hindi naman siya naglalaway. Yun yung mga na-observe namin.
Tsaka yun yung sinasabi ng vet sa akin nung pina-check-up namin. Pina-check-up ko pala kasi yung husband ko nun pumasok sa work, so ako lang yung kausap ng vet. So, after a few minutes, kinausap ako ulit ng vet. Sabi niya, Ma'am, ito po yung gamot na ipapainom mo sa iyong pusa na si Aswad para gumaling siya. So, bukas yung reassessment niya na kung may improvement ba. So, etong mga gamot na 'to, mga rayang, ito yung binibigay ng vet during, may pananakit nga or nararamdaman na sakit sa ngipin yung pusa niyo. Unang-una sa lahat, ang binigay ni doc sa akin ay Coamoxiclav. So, eto siya. Etong Coamoxiclav, makikita niyo, ayan, ayan. I-zo-zoom ko. Ayan, Coamoxiclav 'to. So, binibigay ko siya within 7 days 'tong inumin, twice a day, every 12 hours 'to. Tapos, ito yung rason para maalis yung sakit ng pamamaga ng pusa. Yung typical yung bacteria infection para makakain siya. Ito yung unang-una sa lahat. Tapos, may binigay din si doc sa akin na Meloxi Meloxi Meloxicam. Ito siya, maliit lang siya. Ito yung pain reliever na ibibigay niya para naman yung pusa mo ay parang ma-reduce yun nga, yung pamamaga. Ito for bacterial infection 'to. Tapos itong huli ay oral spray. Ito, hirap na hirap akong gamitin 'to sa totoo lang kasi ang pusa hindi siya parang alam mo yung madaling sprayhan, yung parang tao, hindi, pumapalag siya. So, ang ginagawa namin nun ay nilalagay na lang sa water. Eto, naka-syringe 'to, mga rayang, kasi may binibigay namang free syringe yung vet, okay. So, thankfully, nadala namin sa vet and ayun, ito, ishe-share ko, ayan, 'di ba, yung mga gamit na syringe ni Aswad, exclusive for him. Etong Meloxicam, once a day lang 'to ginagamit. Tapos, after ng pinainom namin si Aswad, nung una, ano siya, hesitant pa kasi nga pumapalag, masakit, gano'n. Pero nung nasanay siya, kumakain na siya, malakas na siya kumain, ano na siya, hindi na siya matamlay, playful na siya ulit. So, ayun, with the help of vet and with the help of this medication, yes anak, ayun, okay na si Aswad ngayon. And bukas dadalhin namin siya sa vet niya. Actually, hindi mo siya mapakita dito sa video kasi masyadong pumapalag yung pusa na yan. Yung pusa namin na yon, sorry. Pumapalag siya 'pag hinahawakan. Ayaw niya kasi masyadong hinahawakan, gano'n. So, ayun mga rayang, yun lang yung journey na ishe-share ko sa inyo, which is bilang per parents, sobrang worried at ano kami na baka iba na, yun pala, thank God, okey naman siya. So, yun lang. Maassalama.